Going into another topic, guys, I think hindi ko pa to na-mention. In one of my previous vlogs, na-mention ko na nag-aantay ako ng background check ng isang in-applyan ko. So, ikukwento ko yung journey ko, guys, kung papaano ako at kailan ako nakahanap ng work dito sa New Zealand. So, dumating kami dito sa Auckland, New Zealand, October 21. 2023. Okay? So, in fact, nung dumating kami, that was Saturday. And then Monday, guys, holiday, official holiday, public holiday dito sa New Zealand. And so, we had time na yun, medyo mag-relax muna kasi syempre, jet lag pa kami. Kasi nga, 9 hours time difference from pinanggalingan namin sa United Arab Emirates. So, ayun guys, nung bago kasi kami dumating dito sa New Zealand, somehow na-curious ako kung paano ba ang hiring nila. Paano mag-apply ng trabaho dito sa New Zealand. So yun, sa kakapanood ko ng vlogs, kaka-research ko, pwede kang mag-apply online. Yung mga websites na pwede mong pag-applyan were LinkedIn, Indeed, Seek, tsaka TradeMe. So, yung mga websites na yon ang mga pinag-a-applyan mo ng trabaho dito sa New Zealand. Wala nang walang walk-in or walang printed CV or resume na binibigay sa mga employers. Ang application dito, guys, is all sinesend sa websites ng companies or ng employers. So, tinry ko lang, like, days before kami dumating dito sa New Zealand, I was wondering, mahirap kayang mag-apply ng work sa New Zealand? So, somehow na-excite ako at the same time na-curious ako. So, gumawa ko ng cover letter. Nilagay ko dun sa cover letter na I'm still in Abu Dhabi at yung flight namin, darating kami sa New Zealand by October 21 and I might need at least 3 weeks to a month to be able to settle down and before I will be able to join if I get onboarded. So something na ganon yung sinulat ko. So naisip ko lang, kung may tumanggap, edi, di ba, blessing yun. Great, di ba? Pero kung wala naman, edi okay lang kasi mag-a-apply ako nung time na yon kasi titignan ko lang kung papaano, kung may tatanggap ba, diba? So, wala naman mawawala din sa akin. And at that time, wala na kasi kaming ginagawa kasi nga, nung time na yun, nagde-declutter na kami ng mga gamit, nagbebenta na kami ng gamit, and sa gabi, wala na kaming masyadong gagawin kasi, yun nga, wala na kaming gamit sa bahay na masyado. So, ang ano ko lang is, yun, habang wala kaming ginagawa, nag-apply ako. So, I applied to few companies, guys. And nakakatuwa kasi, I remember meron pa akong namali pa ako ng in-applyan eh. Kasi hindi ko finilter yung location. Na may naklik ako na in-applyan ko ng Wellington, New Zealand. And napansin ko lang na in the middle of the application do sa website, habay mali kasi Auckland kami. And so hindi ko na siya tinapos. Hindi ko tinapos yung application. And nakakatuwa kasi never ko yung na-experience na yung mismong employer yung magre-reach out pa sa'yo para sabihin hindi mo natapos yung application mo. Please ituloy mo siya para ma-check namin kung qualified ka for the position. Ganon. And also nag-reply ako na nagkamali ako kasi Auckland yung destination namin at hindi Wellington. So, ganun lang guys. Tapos, meron pa ngang isa na offline yung website nila. So, yung contact person na nakalagay dun sa posting ng kung saan nakalagay yung hiring nila ng trabaho, nakalagay doon kung anong email address in case may issues. So, nag-email ako doon and then sinabi ko nga na isasend ko na lang siya by email kasi hindi ako makalagin sa website. And 2 beses pa sila guys na nag-follow up sa akin kasi daw umaandar na yung website nila, pakisend daw yung CV ko. So, yung ganun ba na parang
wow! Siguro dahil hindi ganun kadami yung tao dito. I don't know why, guys. Pero I think sa Wellington, kokonti talaga ang tao doon. And besides, yung na-applyan ko na yon, Wellington din yon. Kasi nga, nung time na yun, hindi ko na-filter yung mga, yung lugar kung saan ako mag-apply. Okay? So, ayun guys, nag-apply ako sa few jobs. And then, so, dumating kami dito ng October 21 and by October 23, meron nang nag-reach out sa akin na recruitment agency. So, yung headhunter, nag-email siya sa akin, tinatanong kung nandito na ako sa Auckland and kung ano yung mobile number ko. So, nag-reply ako and sinabi ko, kadarating lang namin 3 days back and ito yung mobile number ko. And then, tinawagan ako guys after siguro mga half an hour. So, over the phone, na-interview ako guys. Siguro mga over half an hour yung interview. Tumagal siya. And then, at the end of the interview, tinanong niya ako kung pwede ako for a virtual interview na i-schedule after 3 days and kung pwede akong mag-exam related dun sa position na in-applyan ko. And so, nag-agree ako. To be honest, guys, hindi dahil sa gusto ko nang mag-join ng work. Kasi to, di ba, ang na-explain ko naman is mauna dapat muna kaming mag-settle ng bahay dito sa Auckland kasi nga, hindi naman pwedeng nag-work ako habang naghahanap kami ng bahay. So, talagang dapat makapag-settle muna kami sa bahay and then hanap ng schools ng kids and then yung last part is yung pag-apply na ng work. And yun nga, hindi naman kasi namin in-expect na may immediately magre-reply ng ganun nga. And so, to cut it short, nagustuhan ako after ng interview and tinanong ako kung kailan ako pwedeng mag-join. At dahil hindi talaga ako pwedeng mag-join guys, so ang sabi ko is indefinite kasi kailangan ko approximately 3 weeks to a month bago ako pwedeng mag-join. Ang sabi niya, urgent kasi daw yung requirement dun sa in-applyan kong posisyon. And so sabi niya, since kung hindi daw ako nagmamadali, okay, i-consider, no, given daw yung skill set ko and given yung work experience ko, i-consider daw ako for a different role once na merong pumasok na ganon dun sa agency nila. And so, since nga, ganon nga, it's a mutual benefit na kasi at the same time, binigyan niya ako ng advice kung magkano dapat yung hihingin ko dun sa role na based dun sa skill set and work experience ko. And at the same time, ayun nga, ang sabi niya, pero kung nagmamadali ka, sabi niya na magka-work, let me know kasi pwede naman tong role na to for you. Pero sabi niya, if I were you, after nakitang ma-interview, sabi niya, I think, mas maganda kung yung role na ganito-ganyan ang kunin mo, ang antayin mo for you, kasi mas maganda yung package ng ganong role and it befits your qualifications at yung skill set mo and yung years of experience mo. So, ayun nga. So, after that, hindi nagtapos sa isang headhunter, guys. Kasi may mga sumunod pa. And yung iba talagang magagandang companies talaga dito sa Auckland, dito sa New Zealand. And then, nung nakahanap na kami ng bahay, it was a blessing na nakahanap kami ng bahay, na-approve kami, and at the same time, may school na rin ng kids. So, it was a parang green signal na, pwede na kaming maghanap ng work. And immediately, guys, meron akong na-receive na email from a sector na pangarap ko guys na makapagtrabaho sa ganong sector. Hindi ko na siya i-mention and hindi ko na rin i-mention kung ano yung position na na-offer sa akin ko. So, in-email ako and tinanong ako kung bago ako i-interview kung okay yung ganitong package and yung job description, sinend sa akin, blah, 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 blah. So, pina-review sa akin. And
nung nag-respond ako, nung nag-confirm ako, guys, after 2 days yun, tinawagan ako ng HR nung employer. So, yung HR department ng employer. So, i-check lang natin yung date. So, nag-arrive kami dito October 21 and October 31, which is after October 21, nag-arrive kaming 21, October 31, may na-receive na akong email, which is 10 days lang upon my arrival here, upon our arrival here. So, parang na-feel ko agad, guys, na ito na yung pinagdadasal namin. Ito na yung inaantay namin. Parang lahat guys, parang, alam mo yung parang merong, yung malakas yung kutob ko. Yung parang nagsalita sa akin si Lord na, ito na yung inaantay ninyo, ito na yung pinagdadasal ninyo, ito na yung break mo. Ito na yung breakthrough ninyo. So, nung tinawagan ako ng HR, guys, in-schedule nila ako for interview. And so, nung na-finalize na yung interview, guys, sinendan ako ng maraming documents, like yung job description, kung ano yung instructions regarding dun sa interview. Madami siya, guys. Madami siyang documentations na sinend sa akin. Set of parang requirements and set of parang briefing about dun sa role and yung package, etc. So, alam ko naman, guys, yung in-applyan ko is hindi agad, kumbaga hindi talaga agad, tamo yan, hindi lahat makakapasok, especially sa mga baguhan dito sa New Zealand gaya namin. And I believe it's God's blessing talaga. It was God who did it. Na alam namin, na feel agad namin na ito na yung inaantay namin na pinagdadasal namin. And so, nung na-interview ako umaga, sinabihan ako na we will reach out to you after the rest of the candidates. So, minention naman sa akin na madami kami. Okay? So, morning yun, ang interview time ko was 10:15 in the morning. Natapos kami mga 11:20, 11:30. Medyo humaba yung interview. Pero yung sinabi nila sa akin, madami kami. So, it was a panel interview. And then, guys, nagulat ako in the afternoon of the same day ng interview ko. Tumawag sa akin ulit ibang tao from their HR department to give me the good news na gusto na daw mag-proceed ng employer, yung nag-interview sa akin, yung magiging big boss namin, into the next step, which is background checking. So, yung background check na yun, guys, actually, yun yung tumagal talaga. Kaya hindi ako agad nakapag-join sa company. So, ang nangyari was, merong isang agency na mag-handle dun sa background checking. So, isa-send yung link sa'yo, tapos fill up mo dun yung information ng mga character references mo. So, mag-reach out yung agency sa kanila, kukontakin sila para somehow parang investigation kung background check. Kumbaga, aalamin nila kung sino ka, paano ka magtrabaho, ano yung skills mo, ano yung weaknesses mo, ano yung strengths mo, ano yung personality mo, yung character mo, paano ka makitungo sa bosses and colleagues mo, yung reputation mo, lahat, guys, talagang i-investigate ka nila. And kaya alam ko kasi, nakita ko
yung screenshot, at least nung first page, 8 pages siya, guys. So, nakita ko yung first page kasi in-screenshot siya nung dati kong boss sa Abu Dhabi bago niya nireplyan yung employer ko. And so, yung background check na yun, guys, it's a requirement. It's a big thing here in New Zealand. Especially dun sa sector na nag-hire sa akin. In order for you to be finalized, to be approved sa isang employment, kailangan talaga ma-receive muna yung feedback from those character references. So, ang ginawa ko, guys, kasi gustong-gusto ko talagang makuha yung work na to na in-applyan ko, ang binigay kong character references, yung big boss namin talaga sa company, yung CEO mismo ng company na pinanggalingan ko, and yung director, isa sa directors ng pinanggalingan kong company. So, nag-message ako sa kanila, nagpaalam ako kung okay lang na gawin ko silang character references. And they were so kind, guys. They were so, alam mo yun, yung kind wishes nila sa akin na, of course daw, absolutely, talagang kung ano man yung kailangan ko, magsabi lang daw ako, tutulungan daw nila ako. And to think na very busy yung mga yun, guys. Alam mo talagang, God is good. Talagang, pinrovide niya lahat-lahat ng proseso, smooth sailing. And so, ang nangyari, guys, ang naging problema was, nag-send yung agency, it's like a different agency that is doing the work of background check for the employer. Tapos, pag na-complete na yon, isi-send nila yung feedback dun sa employer, dun sa company. And then, ang nangyari was walang nare-receive na emails ang pinanggalingan ko na company sa Abu Dhabi dito sa New Zealand. And so, actually, nag-extend na ng tulong yung IT department ng pinanggalingan kong company. Wala talagang pumapasok na emails from New Zealand papuntang Abu Dhabi. Hindi namin ma-identify, hindi nila ma-identify kung bakit, anong nangyayari. Kasi links yun, guys, hindi yun manual email. So, yung links na yun, pag inopen nila sa email nila, tsaka lang magdedire-diretso yung questionnaire. And then, tumagal siya. 1 week na, guys, wala pa rin. As in, nakailang ulit na, ang sabi ng HR, nag-communicate daw siya doon sa agency na gumagawa ng background check and pinaulit, ipinaresend, kaya lang wala pa rin talagang nare-receive. So, ang nangyari, nakiusap ako, baka pwedeng i-email na lang yung mga tao kasi nahihiya din ako mag-follow up sa kanila na very hectic yung schedule nila, very busy silang mga tao, and then, nakakahiyang mag-follow up, tapos wala naman pala silang nare-receive. So, abala yun, syempre, nahihiya rin ako sa kanila kasi, kumbaga, pabor din kasi yun, guys. So, pumayag sila na mag-email na lang manually. And so, na-receive ng dating boss ko yung email, madaling araw na-receive sa Abu Dhabi, and then nag-reply siya immediately pagdating niya ng office the following day. And yung problema, yung director naman, yung, kumbaga, dalawa kasing character references ang hiningi nila. Yung isa naman, hindi na naman niya na-receive yung email. So, niresend na naman. Edi, na-receive na. Ang problema, guys, yung director na yon, natapos na yung background check, tinawag daw siya for a meeting, hindi niya na naman na-send. So, parang, alam mo yon, yung dumating sa point na, ano ba yan? Makuha ko pa ba to? Baka naman dahil magsawa na sa kakaantay yung employer ko sa background check ko, umurong na sila. Pero God is good kasi yung mismong big boss namin, dun sa employer ko, guys, siya yung nagre-reach out sa akin na parang indirectly sinasabi niya sa akin, parang somehow sinasabi niya, wag ka nang maghanap ng iba. Parang inaantay lang namin, as you know, na tumatagal yung background check mo, pero once na ma-complete yon and positive yung feedback for you, doon pa lang mafa-finalize yung offer mo. And then, ayun nga, nag-follow up ako dun sa director, and finally, nung na-receive nila, so tumagal talaga ng halos 2 weeks, guys. Yun, tinawagan ako ng general manager, and he congratulated me.
Isasend daw sa akin yung offer. Tapos sinabi na sa akin kung saan ako ma-assign dito sa Auckland. In detail, lahat-lahat sinabi na sa akin. Tapos yung mga forms na fill-upan for my onboarding, etc. And then, ang araw na sinend sa akin for my starting date was December 11 kasi aayusin pa daw yung office, i-order pa daw ako ng yung company computer and mobile, etc. So, aayusin pa yung mga yon bago ako mag-start ng work. So yun, December 11 yung binigay sa akin. And guys, alam mo talaga, God is good kasi meron pa talagang humabol na 2 malalaking kumpanya dito sa New Zealand. And hindi ko talaga in-expect na akala ko talaga mahihirapan ako. Although, positive naman ako na alam kong makakahanap ako ng work dito sa New Zealand pero hindi ganun kabilis. Talagang naniniwala ako guys na pagka sinorender mo lahat kay Lord, ibibigay niya sa'yo siksik, liglig, umaapaw, ika nga. God is good all the time. And all the time, God is good. So, ayun lang guys. Yun yung journey ko sa pag-apply ng work dito sa New Zealand. I hope you guys na-inspire ko kayo kahit papaano in my own little way. God will always give you what your heart's desire is. Basta, maski yung faith mo is as small as a mustard, ka nga, si God, nakikinig si God sa mga prayers natin. And, yeah, thank you Lord, thank you Lord. God is good. So, ayun lang guys. Kung kayo, you are here in New Zealand or you're somewhere out there, kapag gusto nyo guys, ipag-pray nyo lang, i-discerning nyo kay God, and once na sinurrender nyo na kay God, huwag na kayong mag-doubt kasi si God, ibibigay niya more than what you have prayed for. So, yun lang. Have a great day. Bye!